Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, ha? Bang klase, ha? May ganyang-ganyanan pa, ha? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, walang iba. Attorney Danny Concepcion, magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo. Sapol ka nga ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ikaw naman. Ano? Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yan? Beauty contest? Malay natin, di ba? Ganun talaga, di ba? Baka- May emote. Baka later sasabahan po ng 1001 island. Ikaw na yun kasi pang matalino yun eh. Hindi, Oo. pang ano yun eh. Sino ba yung Miss Philippines na... Charlene. Si Charlene ba yun? Low tide, high tide. Yung ganyan. Oh, pero kasi nga Hindi, naman. parang merong bumati na... Na ano? Sa 1,100 islands of the Philippines. Aha. Bumabati po. Sino yan? Sino yun? Si Catriona ba yan? Parang si ganon. Okay, di ba? At least alam nila yung geography. Well, anyway, eto na. Hindi naman tayo geography, hindi history, kundi batas ang ating pinag-uusapan. Kaya kung kayo po may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla, pwedeng-pwede na po kayong tumawag sa numero... Kapag Globe, 0954-310-0331 at kung Smart, 0961-770-8807. Oh, ayan ha, mag-iwan po kayo ng mensahe sa amin kung kailangan yung makausap ang ating abogado de Campanilla dahil bihirang makausap yan. Di ba? Magandang makausap yan ng masinsinan. Sino? Ikaw. Okay. Madaling kausap eh, di ba? O, eto na. Ready? Ready. Okay. Parang hindi. Okay. Eto na. Si Samantha, 29 years old and Taguig. Hello po. Pwede po ba akong magtanong? Pwede po. Nagtatanong ka na, friend. Yung pinsan ko po ay nakabase sa US. Pero umuwi siya dito sa Pilipinas para mag-aral. Every 6 months po siyang bumabalik sa US for re-entry. Hindi po siya US citizen. Nanganak po siya dito sa Pilipinas at ang tanong ko po, maari po ba niyang madala ang anak niya pabalik sa Amerika kahit hindi siya citizen? Maraming salamat po. Sana po ay makapagbigay kayo ng sagot. Parang na-confused ako. Hindi siya US citizen, Pero immigrant pero status siya. nakabase na siya sa US. Hindi natin alam kung siya ba ay may immigrant status. Or working lang. Or baka resident. Or pwede. Meron siyang resident status. Oo. Okay. Nanganak sa Pilipinas. Kasi yung re-entry ng every 6 months, nire-require yan doon sa mga wala pa yatang green card. Pero meron na silang resident status. Correct. Parang ganyan. In preparation for their becoming green card holders. O baka yung ang green card holders yata. Hindi ako sure eh. Dapat ay pumupunta rin sa Amerika. Dapat nasa Amerika. Hindi sila dapat mawala sa Amerika ng ng hahaba sa 6 na buwan. Hindi pwedeng umalis sa Amerika ng hahaba. Imposibleng wala sila sa Amerika ng more than 6 months. Yes. Kasi nga, baka So, kinakailangan nilang bumalik. Correct. Kundi, mawawala yung kanilang resident. Correct. Status. Nako, delikado pa naman ngayon si Trump. Okay. So, ang tanong ngayon, nanganak dito. Oo nga. Okay. Dito siya, hindi pa niya nakuhang bumalik sa Amerika para doon manganak. Yun nga eh. Akala niya Sayang. manganak na siya doon. Akala siguro niya, hindi pa siya manganganak. Oo, lumabas. Lumabas. Hindi, alam nyo bakit? Alam mo bakit? Anong pangalan niya? Sorry. Anong name niya? Alam mo, Samantha, kasi sa Amerika, pag doon ka nanganak, magiging citizen sana ang anak mo doon. Wala nandun eh. So, ang tanong niya, maidadala ba niya ang kanyang Anak sa US. sa US? Ayun. Ang tingin ko po, hindi naman madadala yung bata kung hindi magkakaroon ng visa. Kasi po,
yung bata ay hindi American citizen. Correct. So, Sa a-apply madalit ng sabi, visa. mag-a-apply po siya ng visa. Ngayon, titignan natin kung ano bang visa ang a-applyan, ang ibibigay sa kanya. Mukhang alam nyo, sorry ha, baka immigrations na ng Amerika ang kailangan yung itanong Si dyan. Garfinkel. Sino yung sa'yo? Di ba si Si Garfinkel? Erwin Bautista. Ay, oo nga, pero wala siya dito Wala siya dito, nasa Amerika. Nasa Amerika siya. Naalala mo yung ating ganito. kaibigan. Kukunin natin yung number ni Attorney Erwin Bautista. Na nagpa-practice po dyan sa Amerika ng nasa immigration laws. San Diego siya eh. Oo. Ngayon, Diba, ibibigay, naalala mo? magpapaalam tayo sa kanya na ibibigay namin, ilalagay namin sa monitor yung kanyang number. Huwag mo naman ilagay sa monitor, bigay mo na lang sa kanya. Baka maraming tumawag sa kanya. Okay lang yun. Okay lang yun? Okay lang yun. Oh, Di sige, tumawag sige. po kayong lahat sa kanya Okay, para sige. naman magkaroon ng gagawin yung kaibigan ko. Oh, yun, tingnan mo nga. Bakit? Kasi immigration laws ng Amerika Immigration na law yan. Hindi na po ng Pilipinas at hindi na saklaw ng Pilipinas yung mga ganyang immigration at saka Tama. ng visa na yan. Okay. Mahirap Pero na nga, yan. dahil sa hindi siya American citizen, yung bata, tsak na mag-a-apply siya ng una, Philippine passport. Correct. Okay. Pangalawa, US visa. Correct. Pero alam mo, sige siya na lang magsabi. Oo, marami kasi tayong naririnig ngayon na kung ano-anong although hindi natin alam kung fake news or hindi. Pero mahigpit kasi ang Amerika ngayon. Chismis lang siguro yun. Ay, chismis lang ba? O, Baka sige. chismis lang. O, di chismis lang. Okay, eto na si Victoria ng La Union. Are you ready, attorney? Victoria, are you ready? Yes po. Yeah, good evening, Victoria. Anong tanong? Good evening po. Tumawag na po ako last episode Ay, po kaya sa inyo. Naalala mo siya? O, sige. Opo. O, sige, Victoria. Bakit? Ngayon po, di ba po hindi ko na po nakokontakt yung attorney? Oo. Yung attorney eh, taga Isabela. Opo. Di ba taga Isabela? Santiago. Opo. taga Bakit ang Isabela. galing mong makaalala? Kasi nga, yung Victoria Opo. pa lang naalala ko na eh. Ay, Opo, tama po. sige. Ngayon, Ngayon po, kinontak ko po yung kaibigan niya, nakakilala ko. Sabi raw po, nakulong na din daw po si attorney na bilang. ano naman ang kanyang kasalanan at siya'y nakulong? Estafa. Opo, ang dami po niya palang tapos inad po ako sa isang group. Ang dami po niyang Niloko. niloko po na tao. Tinakbuhan. Halos 20 po kami. Baka naman hindi talaga siya abogado. Baka pati yung pagiging abogado niya, naloko kayo, nago. Malakas. Hindi, abogado po talaga siya. Paano nyo nalaman na siya'y kasi- abogado nga? Opo, Kasi- talagang abogado po siya. Kasi dati po, nakita ko po yung sa graduation po niya. Tapos yung pag-oath taking. Anong nakita mo? And- Present ka nung nag-oath taking siya? Picture. Hindi ba mga picture po, videos po. Kasi dati, hindi na po binablock, na tinitingnan ko po dati yung mga photos and videos niya. Pero baka Yun- naman yung video niya nakalagay ba bar oath taking? Nakalagay bang ganon? Opo, mayroon po, kasi po, sinend po din namin, yung nagbigay, yung mga investment po na inopen po niya, nilagay din po niya yung ID po din niya. Tapos chinek namin, attorney po talaga. Attorney talaga. Opo. Sige. Tapos Hindi siya yung sampay mga bakod. hiningan po niya, 1 million, 100 po, ganun. Yun po. So ano problema natin kung nakakulong na pala? Hindi po, nag-bail po siya. Hindi lang po makagilap ngayon. May pang bail. Ano Opo. problema natin ngayon, Hindi, ang Victoria? problema niya kasi, nagbayad siya sa abogadong Opo. ito para magsampa ng kaso. Hindi na po siya Pero napakita. hindi nakapagsampa ng kaso at hindi na nagpakita. At wala na siyang pambayad ulit. At wala na siya ngayon pambayad Opo. sa abogadong ipapalit niya. Opo. Diba? Ganon. Opo, Ano ngayon tama ang po. itatanong niyo sa amin? Kung ano na lang, kasi nag-usap-usap na rin po kami dong mga niloko po niya, kung ano po yung pwede na pong gawin naming hakbang. Oo. Ano nga? Kasi ang dami na po naming, Hindi, pero yung ibang niloko niya kasi, kinuhanan niya ng investment, milyon eh. opo. Ikaw opo. ano lang, kaunti lang ang nakuha sa'yo. Opo. Parang acceptance fee, siguro mga 50,000 siguro.
Maganda. Ano po, 35 po pa lang po yung nabibigay 35, ko. yun. Ang gusto mong mangyari, makuha mo kaagad sana yung 35. Tama ba yon? Opo, yun na lang po sana para po kahit ibang attorney na lang po. Yun na nga Problema, may kaso may nga kaso. Paano niya makukuha kung may kaso? Hindi, kakausapin natin. Kasi, Oo nga po. kasi tinan mo ha, kapag ka ito kinausap nung kanyang kaibigan, sabi, bayaran mo naman ng 35 na yan kasi kung hindi mababayaran ng 35, magsampa ng another case yan. Di ba? Di ba patong-patong yung kaso niya. Baka naman pumayag na, sige, para hindi ka na magkaso, ibalik ko na yung 35 mo. Kaso kausapin niyo muna. Pakausap niyo ron sa Wala kaibigan na nga niyo. po Tapos kinakancel po niya yung calls po. Ngayon, ganito, di sampahan mo ng kaso sa fiscal's office. Criminal na para... sama-sama na nga sila doon sa criminal. Sama-sama na pero additional ito. Additional. Additional na kaso to. So, di mapapatungan ng isa pang kaso yung kasong isinampa nung mga na-scam niya doon sa investment. Pero alam mo, Victoria, sorry to burst your bubble. I mean, I'm really sorry. Pero parang feeling ko matatagalan pa siya bago mo makuha yung pera mo. I know po, accepted ko na rin po ngayon Kaso nga lang, ayoko na rin pong marami pa siyang mabiktima. Tama yun. Tama. Hindi, pero yung itinawag mo sa amin, kailangan mong magsampa ng kaso. Opo, ano po yung, pwede ko po yung mas affordable po na gawin na next po na... Nasa La Union ka, di ba? Opo. San Fernando, di ba? Opo. Punta ka sa Integrated Bar of the Philippines. Ayan. San Fernando chapter. Opo. At sabihin mo, inirefer po ako ni Attorney Danny Concepcion. Ayan! Pag sinabi nila, Danny sino ba Concepcion. yung Danny Concepcion na yan? Okay. Tatanungin mo sila, hindi nyo kilala? Di ba? Hindi nyo Sige po. kilala? Pero attorney, pwede na po ba akong magsampa sa PNP na lang instead na mag-hire na lang po Pwede ng... po. Kaya nga sabi ko, pwede nyo sampahan ng kriminal. Tuloy na, sige diretso. po. Kasi doon sa kriminal, hindi mo kinakailangan ng abogado. Yan. Opo. Baka naman naregluhin ka. Correct. Di Diba? mas mabilis, Opo. diba? Sige. Okay? Sige po, salamat po. God bless thank po. you. God At bless sana po marami pa po kayong matulungan. Oo nga. Sorry hindi Sana kita po. matulungan, ha? Opo, okay lang. Kala ko Kung nga. 135,000, malaki-laki rin yun, ha? Hindi mo kayang pautangin. Hindi kaya pa utang. Okay lang po. Basta punta na lang po ako sa PNP po. Opo. Sige. Good luck sa'yo, ha, Victoria? Salamat po. Maraming salamat po. Okay, thank you. God bless po. God Opo. bless you too. Eto na. Si Christine naman ng Baguio, si Baguio, La Union. Bumababa, Baguio, La Union. Ay, hindi. diba? Ito papanik. Papanik nga. La Union pumanik. Umakyat Sa Baguio. Diba? Oo. Sige. Hello po. Gusto ko lang po humingi ng payo. May manager po ako na minsang naglabas ng... Ng ari niya sa harapan ko. At ng hipo rin. OMG! Okay. Pero wala po akong malinaw na ebidensya sa mga nangyari. Nang malaman po niya na magre-reklamo ako, nag-sorry naman po siya. At may recording po ako ng paghingi niya ng tawad. Akala ko may recording siya nung ari. Di may sana may ebidensya na siya. Pwede ko po bang kasuhan base sa recording na yon? Ano po ang dapat kong gawin para makakuha ng hostisya? Wait lang, sandali. Babae ba to lalaki? Si Christine. So, babae siya. Babae siya. Hindi, may batas dyan di ba? Oo. Christine, babae siya. Yung Safe Spaces Act yata yan. Hindi ba harassment yan? Hindi ba sexual? Hindi ba rape yan? Hindi rape yan. Kasi sabi ng hipo. Nung hinipo niya, di ba ngayon, pag hinipo yung something mo? Hindi pa yun rape. Ang rape kapag ka itinutok na. Ganun ba? Kala ko dampi lang, rape na. Hindi naman nadampi hindi naman yung daliri ang idadampi, ma'am. Sandali lang, wait a minute. Hindi ako makahinga. Dali, wait. So, ibig niya sabihin,
Nang hipo. Nanghipo, siguro, Anong kaso dyan? Sige. kapag hipo lang, pwedeng acts of lasciviousness. Mabigat na rin yun. May kaano yan. May kaso yun na namang pagpapakita, ang tawag doon, yun yung nag-flash sila. Di ba voyeurism? Hindi pa ang voyeurism kasi Ang sa paninilip. kanya may tawag doon. May tawag doon. Ano nga ba yung, may tawag doon yung nagpapakita ng exhibitionist. Pero tinan nyo, sa safe Hindi ba spaces, sakit yun? May sakit yun. pwede pag siyang may ganon. sakit. Pwede siyang Oo. may sakit. Sa dami ng ginawa niyang ganyan, feeling ko, hindi siya sakit. Para may pagnanasa lang. Ba't natahimik ka? Hindi, may binabasa. Ayun. Di ba? But anyway, nagpakita siya ng ari at nang hipo siya. So, ano daw sinabi mo kanina? Yan, siya, parang, alam ko sa ano to doon sa Safe Spaces Act. Pero ito, criminal yun pero ito, acts of lasciviousness. Criminal din yun Yes. Di pwedeng ganun, Tsaka hindi pwedeng Yeah, no? no touch, no. The Safe Spaces Act. Ano yun? Ayan, gender-based sexual harassment. Yan. Meron din pala. It's on the Philippine in public law. spaces, online, workplaces, and educational or yan. Bawal bastos law. Di ba, pagpakita ka ng ari, kabastusan yun. Okay. Di ba? Pwede niya na bang isampa diretso sa pulis? Yes, pwede po. So, pwede niyo na. At saka gawin niyang ebidensya yung humingi ng tawad. Pero ang problema nung kinunan niya yon, baka hindi siya humingi ng permission na kinukunan niya yun. Tignan na lang natin. Okay. Baka hindi naman nagamitin sa... Okay. But sa ganitong klaseng kaso, attorney, pagka ganyang mga rape, pagka ganyang mga cases like that, hindi ba mahirap pagpatunay na, kasi your words against my words, parang gano'n. Hindi, i-cross-examine naman sila. Doon sa cross-examination ng mga lawyers, minsan lalabas na nagsisinungaling. Okay. So, dapat magaling talaga yung lawyer, no? Ay, oo. Dapat ay batikan. Batikan na naman. Dapat Batikan. batik May talaga. batik. Pero kasi, ako naman, not for anything kasi hindi naman siguro lahat lalaki ang may kasalanan. Pagka minsan naman, sorry pero minsan may mga babaeng ibang klase. So parang pag hindi lang niya nakuha, kakasuhan na niya, things like that. That's why, hindi naman siguro lahat ng panahon ay pakikinggan yung side ng babae. Hindi naman kung may kinalaman sa sexual. Yes, babae agad ang papanigan. Laging babae yung inabuso o hinaras. Tama. Okay. Pwede naman din, parang fatal attraction. Nako, indecent proposal. Yung bang fatal attraction, napanood mo? Nakita ko, obsession. Napanood mo ba yun? Siyempre hindi. Kaya pala hindi sumagot. Bakit? Ano ba yun? Maganda yun, yung fatal attraction, si Glenn Close at saka si Michael Douglas. 19 ano yun? Bata pa ako noon Di mas bata pa ako Talagang hindi ko mapapanood. Matanda naman ako sa iyo na ilang paligo. Sabi ko Siguro nga. Sige, okay, paligo fine. Sige, eto na. So pwede ka mag-file ng criminal sa police. Ayan, acts of lasciviousness at saka violation of the Safe Spaces Act. Okay. Si Angel, 29 years old ng Davao City. Hello po. Tanong ko lang po, posible po bang maproseso agad ang civil wedding in as fast as 2 weeks? Kompleto na po ang requirements tulad ng Senomar at PSA birth certificate. Ipapasa na lang po sa munisipyo. Salamat po. Nagmamadali silang magpasakal. Hindi po. Meron po kasing merong period of time na dapat ay lumipas bago mai-issue yung marriage license. Yung 2 weeks po 14 days Pakitingnan nyo nga dun sa family code. Period for the issuance of a marriage license. Ganon. Yan. Kailangan kasi may marriage license bago magpakasal, no? For issuance of marriage license. Tingnan nga natin gaano katagal.
10 10 days days from the date of application application. kung kumpleto po ang lahat ng requirements ninyo. At depende sa edad ninyo. Kasi po kung kayo ay 18, Kailangan lang, 21, parents' consent. Hindi, requirement yun eh. Meron pa po yung nire-require na parang seminar. Hindi lahat naman kailangan mag-seminar, Ganun attorney. ba? Hindi, pag matanda na, hindi na. Hindi. 80 ka na, hindi ka na magkakaanak, magse-seminar ka pa. Di ba? Ang sama. 80 ka na, papakasal ka pa, magsiseminar Ayan. ka pa. Pero kung sila ay nagli-live-in na Yan. ng 5 5 years. years. Oo. Ibig sabihin, may anak na di ba? Opo. Oo. Pwede nang hindi sila kumuha ng marriage license. Oo. At gagawa na lang sila ng affidavit. Oo. Okay, yun tinamo nga yung marriage counseling. Pero hindi ibig sabihin ng ganyan para hindi kayo makatipid kayo ng marriage license at mag-live-in kayo ng 5 years. Hindi, yung iba nagsisinungaling nga eh. Ay. Na nagli-live-in na po kami ng 5 years pero hindi pa naman. Ay, ganon. Hindi, marriage counseling as a requirement for marriage license. Oo. Pero alam mo, attorney, magandang nag-a-attend din ng mga marriage counseling na ganyan. It's Sa simbahan. always best to really attend. Pag magpapakasal ka sa Catholic Church, hindi ka ikakasal nang hindi kayo muna Nagsiseminar. pero hindi counseling ang tawag doon. ano? Seminar? Parang ano ba yan? Hindi counseling nga rin yata. Oo. Pero alam mo, meron akong Arian, nakita. yes. Sige nga, pabasa nga. Yes, It's in the generally Philippines, a marriage requirement. counseling or a Okay. similar marriage orientation program is generally a requirement for obtaining a marriage license. If I'm not mistaken, isa ito sa naging nakita kong TikTok na video Yes. ni Cardinal Tagle na sinabi niya, bakit kayo naman? Diyos ko, kayo, preparation sa wedding nyo, haba-haba ng mga preparation. Tapos, ilang oras lang sa simbahan, nagre-reklamo pa yung ganon, parang may nasabi siyang ganon. So, nire-require ng simbahan na Catholic. Na mag-counseling. Tama naman. Counseling or orientation. Kasi Yes. kami nung ikakasal ni Gabi, Oo. ni Mrs., yun ang di-require sa amin ng pare. Na, pupunta kayo dito sa couple na to at magkakaroon kayo ng parang family orientation. So, di nagpunta naman kami kasi hindi kami makakasal. Diba? Alam mo ba yung sa akin hindi totoong nangyari yan? Ang Nabayaran namin yan. Ang alin? Kasi that time, wala akong time. So, ang nangyari, sabi sa amin, di bale, sige kami nang bahala kumuha ng marriage license nyo. Pero may pinilipan ka naman. May pinilapan ako. Nagtaka ako bakit sa Imus Cavite yung marriage license namin. Yung pala peke. Peke ang license. Napeke kami. Di walang visa ang kasal mo. Walang visa yung kasal ko. Nakasal-kasalang ka lang. Sabi. Ba't ba napunta sa akin? Abay ka lang pala. Oo, sorry. Pero yun nga, mag-ingat kayo sa mga ganyan, yung mga fixers na ganyan. Anyway. Sabi dinig ko kakasal ka, abay ka lang pala. Sige. Si Miko, 36 years old ng Laguna, ang tanong niya, hingi lang po ako ng advice. Yung kapatid ko po ay namatay at para mailabas ang katawan niya mula sa ospital, pumirma po kami ng promissory note na umabot po ng halos 2 milyon kasi ang bill. Isang taon na nakalipas at ngayon ay pinadalhan na po kami ng sulat na kailangan na raw bayaran ito ng buo. Ako po ang pumirma sa promissory note at ang tanong ko po, pwede po ba akong makulong kung hindi ito mabayaran ng buo? Sa ngayon po kasi inuuna ko munang bayaran ng credit card ko. Pero plano ko rin naman po silang bayaran. Ang problema ko lang po, kahit gusto ko pong hulugan, lumalaki lang po ang utang ko dahil sa interest. Parang walang katapusan. Ano po kayang pwede kong gawin? Ouch. Yan yung mga masakit yung namatay na. Tapos, nabigyan ka pa ng sandamakmak na utang. Pagka po kasi promissory note, Namatay yan po ba? Sorry. ay namatay nga. Pagka po kasi promissory note ang inyong pinirmahan, maliwanag na yan ay utang. Oo.
wala pong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Ididemanda po kayo para po makakolekta sila. At kapag ka po nanaog ang desisyon ng husgado na inuutusan kayong magbayad at wala po kayong maibayad, hahanap po sila ng property ninyo na babatakin nila. Kasi nga promissory note. Ang promissory note. Pero kung promissory note na may kasamang cheque? Kung may kasama pong cheque at tumalbog ang cheque, ibang batas naman ang nilalabag. Ito naman yung bouncing checks law. Pero does it also consider dahil may promissory note ka, ay utang lang siya? Pwede maging i-erase as a defense. Okay, na ito po ay alam naman nilang talagang walang pondo ito. So hindi sila aggrieved party. Alam naman nilang walang pondo to, kaya nga may promissory note eh. Hindi, pero post-dated yung check eh. Post-dated. O paano mo malalaman na may pondo, na walang pondo yan eh, post-dated yan. Okay, kaya nga yun ang sinasabi ng mga abogado na naniniwala na basta ang isang post-dated check ay tumalbog, maski pa ano ang dahilan, maski pa ano ang circumstances ng pagkaka-issue niya, pero kung ang dahilan ay absence of sufficient funds. Ay violation ng BP22. Okay. Pero yung ibang abogado naman, naniniwala na ito ay violation ng constitutional provision na walang nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Maski pa sabihin natin na ang pinarurusahan dito ay yung pag-i-issue ng cheque na tumalbog, kaya naman nag-issue ng cheque may utang. At pinarurusahan natin yung hindi nagbabayad ng utang. Di ba? Okay. Hindi pa yan. Hindi pa, ang alam ko, hindi pa na-erase talaga yung issue na yan. Okay. Well, anyway, abangan natin ang mga magagandang mga pangyayari. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana'y marami kayong natutunan, ha? At hanggang sa muli, katulad nga ni Victoria, paulit-ulit siyang tumatawag at nakakatuwa dahil nakakabigay po tayo ng linaw sa kanyang mga problemang or suliranin patungkol sa batas. Maraming salamat pong muli. Ako yung Mari ng Bayan, Mari Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!